Boxing update tayo mga tol. Kit Thurman sobrang dehado nga po laban kay Tim Tszyu. Kung titignan nga po natin sa odds, kung tataya tayo kay Kit Thurman ng 200 pesos, mananalo po tayo ng 1,100 pesos. Kaya maging 1,300 ang panalo natin. Samantala kay Tim Tszyu mga tol, yung taya natin maliit lang ang tama. Sobrang dehado dito si Kit Thurman dahil matagal nang nabakante ang kamao. Kumpara natin kay Tim Tszyu na active yan sa laban. So tignan natin kung makapagbigay ng upset si Kit Thurman sa March 30. Malayo pa ang laban mga tol, kaya pwedeng samantalahin ang odds ngayon dahil malaki pa. Kapag papalapit na ang laban at magpakita si Thurman ng matinding kondisyon, baka mas bababa pa ang odds. Huling laban kasi ni Kit Thurman kontra Mario Barrios, umabot pa ito sa decision. Samantala kay Tim Tszyu laging impresibo ang panalo. Samahan pa na umakyat si Thurman sa 155 pounds kung saan dito lumalaban si Tim Tszyu. Ang kailangan ni Thurman ngayon magpakondisyon ng todo. Kailangan kumuha ng maraming ka-sparring partner. Matatandaan po natin na ka-sparring ni Pacman itong si Tim Tszyu noong nag-aanda si Pacman laban kay Thurman. Kaya parehas yan may experience sa kamao ni Pacman. Sa iba pang balita, Antonio Barrera medyo binanatan nga po si Canelo Alvarez. Isang great fighter umano si Canelo dahil naging champion na ito sa 4 na dibisyon samahan pa ng undisputed. Pero may kulang daw si Canelo dahil kailangan niya labanan si David Benavidez para mapatunayan na siya ang tunay na undisputed sa 168 pounds. Matatandaan kasi natin na hawak dati ni David Benavidez ang WBC. Natanggal sa kanya ang titulo dahil nag-overweight. Sabay pasok naman itong si Canelo sa 168 at nilampaso lahat ng undefeated champion. Pero isang champion lang ang hindi pa nakalaban ni Canelo dyan sa 168 at ito nga po si David Benavidez. Kaya sinabi po ni Antonio Barrera, ito na lang daw yung kulang kay Canelo. Kapag iiwasan daw ito ni Canelo, hindi siya matatawag na greatest Mexican champion. So bata pa naman si Canelo mga tol, tingin ko mapapalaban pa to kay David Benavidez kung maganda ang offer sa kanya. Sa ngayon, business talaga ang pinapairal ni Canelo dahil nandun na siya sa pinakamataas na posisyon. Mandatory naman yan si David Benavidez mga tol. Siguro nag-aantay na lang ng timing itong WBC para mag-utos na ng mandatory kay Canelo. Sa ngayon, ang pinakamagandang abangan natin itong laban ni Conor Benn versus Peter Dobson. February 3 po yan, gaganapin sa Las Vegas. Pangalawa, itong laban ni Teofimo Lopez versus Jamaine Ortiz. Mangyayari po yan sa February 8. Pangatlo, itong laban ni Tyson Fury versus Alexandre Usyk. Mangyayari po yan sa February 17. Okay mga tol, hanggang sa muli, maraming salamat po.